Redeeming the time. Amen. Yan po ay mula sa Ephesians chapter 5 verse 16. Redeeming the time because the days are evils. Tagalog, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid, na sa panahon po ngayon ay mas marami na po ang gumagawa ng kasamaan. Mas lalong marami ang gumagawa ng kasamaan. Kasi ito ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. At sa kanyang pangitain, nakikita, mga kapatid, na obserbahan, maraming makasalanan noon. Mas lalo na po ngayon. Amen. Kaya talagang tayo po ay maging mapagmatsyag sa ating panahon po ngayon, mga kapatid. Tayo po ay we're living in the last days. Tayo po ay nasa mga huling araw na, at ang mga huling araw na ito, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ng Bible ay mapanganib. Perilous, mga kapatid, mapanganib. Kaya tayo ay kailangan mag-ingat. At tayo po, mga kapatid, ay hindi po mangmang sa ganitong bagay. Sapagkat meron po tayong Biblia na nagpapahayag na tayo po ay nasa mga huling araw na. At ang mga huling araw po natin ay hindi po ito magaganda. Ang mga mangyayari po dito. Ang sulat po ni Pablo, mga kapatid, ang sulat ng mga apostol, ang Biblia, naisulat po yan 2,000 taon na. Pero noon pa lang nakikita na nila ang mangyayari po sa hinaharap base sa nakikita nila noong sa panahon po nila, mga kapatid. So kung nakikita nila na masama ang mga panahon sa panahon nila, mas lalo na po ngayon. 2,000 taon ang lumipas at makikita po natin na ang kaaway ay talagang namamayagpag. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid, na namamayagpag ang kaaway sa panahon po natin ngayon? At ito po yung mga signs, yung mga pangitain, yung makikita po natin, mga palatandaan na tayo po ay nasa huling araw. Na sumulat po si Pablo kay Timoteo. Sabi dito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kaguluhan. Ngayon, mga kapatid, talagang magulo po ngayon. Amen. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil nasa Pilipinas pa tayo. Kasi kung titingnan nyo, mga kapatid, ang ibang bansa, yung sinasabi nilang mga first class country, yung mga makapangyarihang bansa, alam mo, mga kapatid, nagkakagulo po sila. Amen. Sa kanilang pamumuhay, sa kanilang trabaho, sa Canada, ang sabi diyan, sobrang tataas na ng cost of living. Umaaray na yung marami po sa kanila. Nagkakagulo na po. At ganun din, alam mo, mga kapatid, nagkakagulo na rin po sila sa he or she. Hindi na nila alam kung paano gamitin yung she. Hindi na nila alam gamitin yung he. Hindi nila kayang i-identify, gulong-gulo na ang kanilang isipan kung ano ang babae at kung ano ang lalaki. May gumagamit ng she, them, they are, maraming mga kapatid na ginagamit po sa kanila at pinapagulo po nila. Kaya tama po yung sinasabi ng Biblia, sa huling panahon talagang meron pong kaguluhan. Hindi lang po sa tao, kundi sa orientation ng utak. Sa isipan. Sila po ay disoriented. Kahit sila ay matatalino, kung tawagin, meron silang mga papel na nagpapatunay na sila ay mga matataas ang tinapos, pero sa ganitong bagay, mas matalino tayo sa kanila. Amen. Naging matalino rin. Amen. Sila kagulong-kagulo na. At yan po ay palatandaan, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay nasa mga huling araw na. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Amen. Maibigin sa salapi. Amen. Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. Ayan. Walang utang na loob. Utang meron. Walang utang na loob. At lapastangan sa Diyos.
May kilala kayo mga ganyan, mga kapatid? May kilala kayo, hindi lang isang tao, lahat nasa kanya. Minsan mga kapatid, akala natin, i-depreciate natin, baka ito yung isang ganito. Minsan mga kapatid, nasa kanya lahat eh. Nandun sa taong yun. At ito pa mga kapatid, makikita natin na hindi po siya nahihiya sa mga ganitong bagay. Wala tayong nini-name drop kasi chismisan yun eh. Pero nakikita po natin, alam natin, sa panahon po natin ngayon, na nag-i-exist yung mga ganitong klase ng tao, mga ganitong klase ng ugali, mga ganitong klase ng pagkatao. Amen. Minsan nga siguro, tayo noong hindi pa mananampalataya, ganyan tayo. Sinong aamin mga kapatid, nung hindi pa sila mananampalataya, may ganito silang ugali. Amen. Yes, amen. Sumpungin. Noon naman yun eh. Hindi naman ngayon ang usapan. Noon ang usapan. Amen. Sino pong aamin mga kapatid? Amen. Amen. Hallelujah. Ganyan po tayo noon. Buti na lang talaga tayo ay niligtas ng ating Panginoon. Buti na lang binago tayo ng ating Panginoon. Amen. Kasi kung hindi, talagang sinasaksak tayo dito. Lord, parang kilala mo ako ah. Yeah? Hindi pa dyan natatapos. Sabi sa 3, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Amen. Walang habag, mapanirang puri, walang pagbibigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Amen. Sila'y magiging taksil. Padalos-dalos. Yan, yung mga padalos-dalos mga kapatid ha. Kailangan mag-isip po tayo. Hindi yung kung ano yung pumasok sa utak, gagawin agad, na hindi po tayo nag-iisip. Kasama po yan sa traits ng pagiging masama. Mayayabang. Maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyong ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Amen. At mga kapatid, ito yung ito po yung katunayan. Amen. Sa lahat po ng mga nabanggit, meron pong dumadating po dito sa mga Kristiyano. Bumabagsak sa kategory ng mga Kristiyano yung ganitong bagay. Hindi lang po yan sa mga hindi lang po yan sa mga tagalabas, sa mga hindi mananampalataya. Kasi ay isipin natin na may anyo ng pagiging makadiyos. Yung iba, itinatato yung tinatato si Jesus daw. Yung mukha ni Jesus, may cross sa likod. Nakahikaw ng malaking cross. Maraming mga imahe ng Diyos. Pero, mga kapatid, hindi nakikita sa gawa. Hindi lang po para sa kanila po yun. Ganun din po sa atin mga kapatid, na bantayan po natin ang ating sarili, na tayo mga kapatid ay gumagayak na Kristiyano, pero hindi po nakikita sa bunga ng ating pamumuhay. Isa rin po tayo sa pwedeng mapabilang sa sinasabi po dito. Hindi ibig sabihin na lagi po tayong nag-church. Hindi ibig sabihin mga kapatid na may ministry tayo sa loob ng kaharian ng ating Panginoon ay hindi tayo papasok sa ganitong kalagayan, sa ganitong status, sa ganitong klase ng tao. Maging maingat po tayo mga kapatid na kahit tayo ay mag-anyong makadiyos, ang makikita pa rin yan sa ating bunga, sa ating gawa. Amen? Kahit ang isang mangga mga kapatid, ay pintahan mo yan ng anong kulay, magmukhang hindi lang mangga, pero makikita mo pa rin yan sa prutas. Ano po ba yung magkatulad na puno? Na parang magkaibang Ano po? Mangustin at saka Mangustin. parang parehas sila ng Halos parehas po mga napapagkamalan. Kiwi at santol. Halos magkaparehas yung puno, dahon, pero magkaiba po ang bunga. Ganon din po mga kapatid. Amen. Hindi po security po sa atin na lagi tayong dumadalo sa church.
hindi po security sa atin, mga kapatid, na tayo ay nagme-memory verse, na tayo ay may alam sa Bible, pero kung hindi po yan nakikita sa ating mga gawa, dito tayo papasok. Nag-aanyo tayo, mga kapatid, na mga Diyos, ngunit hindi nakikita yung kapangyarihan. Ang sabi ng Jude, mga kapatid, ng Judas. Judas talaga. Amen? Kaya maging mapagmatsyag po tayo, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na tayo po ay nakakaalam ng tama, ay lagi po tayong tama. Amen. Amen. Amen? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kahit may kaalaman tayo patungkol sa katotohanan, pero hindi po lagi tayong tama. Amen. Amen? Yan po ang tunay. Yan po ang katotohanan. At hindi pwedeng maging excuse yung mga ganyang bagay na may alam ka lang. Kailangan nakikita po sa ating gawa. Diyan po nakikita, diyan napapatunayan, diyan nagkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos kapag tayo po ay pinasa pamuhay natin ang salita ng ating Diyos. Amen? Kasi marami pong mga tao na magagaling sa Biblia pero sa gawa hindi nakikita. Amen. Amen? Kaya maging mapagmatsyag po tayo, maging ayusin natin yung ating sarili, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng tao. Diba ang sabi nung nakaraang linggo, saan ba yung sa Sunday School, mga kapatid, paano mo tatanggalan ng puwing ang mata ng iyong kapatid kung ang nasa iyong mga mata ay turoso? Amen. Amen? Hindi ka pwedeng magsaway kung ikaw ang dapat sawayin. Amen. Hindi ka pwedeng mag-encourage kung dapat ikaw ang kailangan i-encourage. May mga ganung bagay kasi tayo, mga kapatid, na tayo ay nabubulag, na akala natin tayo ay okay pa. Amen. Iyan po yung katunayan. Yan po ang totoo. Yan po yung reality. Amen. Yan yung real talk na kailangan nating marinig, mga kapatid, na hindi ibig sabihin tayo ay nasa katotohanan, ay nasa katotohanan na nga yung ginagawa natin. Nakikita pa rin sa bunga. Diyan pa rin nakikita, mga kapatid. Kaya wag natin sayangin ang pagkakataon na nandito na naman tayo sa katotohanan, gawin na natin yung mga bagay na nararapat sa harapan ng ating Panginoon. Ipakita natin yung fruit of the Spirit. Ipakita natin, mga kapatid, yung bunga ng ating mga paglilingkod na ginagawa. Amen. Amen. Tama po ba, mga kapatid? Yes. Amen. Salamat dahil maraming umuoo. Kasi masakit to eh. Yes. Masakit po ito, mga kapatid. Sa tunay na buhay. Masakit po ito. Na ma-realize natin na hindi pala laging tama. Amen. Amen. Na hindi lagi palang nasa isip natin na, kasi minsan, ang inaano natin, kasi pag ang naisip natin, pag nasa Bible, ikinote mo, tama na yun. Nasa paggamit po yan. Amen. Amen. Nasa paggamit po yan, kapatid, kaibigan. Amen. Minsan, kasi ang Biblia, free to use yan eh. Gamitin mo kung gusto mo. Pero kailangan, ito yung mga kapatid may mga pagkakataon po kasi na tama naman yung iyong nasa isipan, pero hindi ikaw yung tama para sa magsabi sa ganung bagay. Amen. Nakakukuha niyo, mga kapatid? Yes. Amen. Minsan kasi may mga pagkakataon po sa buhay po natin na tama naman talaga yung sinasabi natin, pero hindi tayo yung karapat-dapat na magsabi ng ganung bagay. Yun. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Tama po. Tama. 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 May mga ganyang pagkakataon, mga kapatid, kaya siyasatin natin ang ating sarili. Kaya hindi ako basta-basta nagsasaway eh. Hindi ako basta-basta nagsasabi, hindi ako basta-basta talagang nagbibigay, mga kapatid, ng, hindi ko naman sinasabing pagalit. Hindi ko basta-basta nagsasabi, mga kapatid, ng paalaala. Tinitingnan ko muna yung sarili ko kung karapat-dapat ba na ako ang magsabi ng ganong bagay. Kasi baka balikan ako eh. Ikaw din eh. Ikaw rin naman eh. Ikaw nga yung una kong nakitang gumawa na. Tapos ikaw magsasabi sa akin. May mga ganun, puti kung mature.
Buti kung nakakaunawa yung sasabihan natin, paano kung hindi? Imbis na ma-encourage sa atin, ma-discourage sa atin. Tama po ba mga kapatid? Ay, 2 linggo na ito ah. Bagamat nasa panahon pa lamang ni Pablo, nakikita na po yun yung mga ganyang pangitain. Ngayon, mas malinaw na yung pangitain ni Pablo. Amen, sa mga ganitong klase ng tao, sa mga nabanggit mga kapatid. Kaya, sa panahon natin ngayon, mas masama at mas masama lalo ang tao kaysa sa noon. Kaya mag-ingat po ang bawat isa sa atin. Ang kasamaan ay hindi na po yan nagtatago. Noon sa panahon nila siguro nahihiya sila. Natatakot sila mga kapatid sa kasalanan. Kapag ginagawa nila, lumalayo po sila. Pero ngayon mga kapatid, binabandera na nila. Yes, amen. Harap-harapan ng gumagawa ng kasalanan na wala na po sa kanilang puso na sila'y natatakot, nahihiya sa kasalanang ginagawang yan. Yan po yung katunayan, yung reality na sa panahon natin ngayon na mas kailangan doble ingat ang gawin po natin dahil ang kasalanan ay hindi na po nahihiya. Amen. Lantad na po ang kasalanan mga kapatid ay hindi na po yan ginagawa sa lihim. Amen. Sa panahon natin ngayon, alam natin sa TV, sa mga pangyayari, pumaparada pa nga sila minsan eh. Kaya ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Kaya dito, hindi natin masisisi yung mga tao na gumagawa ng kasalanan at hindi na nahihiya sa ginagawa nilang kasalanan. Bakit? Dahil nagdilim na, binulag na ng Diyos ng mundong ito ang kanilang isipan, ang kaaway. Yan po ang ginagawa ng kaaway sa buhay ng isang tao na ayaw tumigil sa kasalanan. Ang kasalanan na ginagawa niya ng paulit-ulit ang nagbubulag po sa kanya. Ito pa mga kapatid hindi lang po ito para sa mga makasalanan. Alam niyo po mga kapatid, yung mga makasalanan, yung mga mananampalataya ay minsan ding nabubulag sa kanilang kasalanan. Amen. Amen. Sabi nga ng isang preacher mga kapatid, na habang ang kasalanan ay ginagawa natin ng paulit-ulit, nawawala na po yung yung sense mga kapatid na nakukonvict ka, na nahihiya ka, na nasasaktan ka, nagiging normal na lang sa'yo yan. Nai-immune. Pag paulit-ulit mong ginagawa mga kapatid, kahit active ka sa church, kahit active ka sa gawain ng ating Panginoon, pero kung may kasalanan kang paulit-ulit na ginagawa, ano pong nangyayari dyan? Nagiging manhid ka at hindi mo alam na yung pala ang magpapahamak sa'yo. Kaya kailangan talaga natin ng banal na Espiritu ng ating Panginoon para linisin yung mga kasalanan na hindi natin matanggal-tanggal sa ating sarili. Nangyayari rin po ito sa mga mananampalataya na pinagdidilim yung isipan na noong unang ginagawa natin yung kasalanan na natatakot pa tayo. Pero dahil paulit-ulit natin ginagawa, nawawala na po yung pagkatakot. At ito po yung nakakatakot mga kapatid. Sa buhay ng isang mananampalataya, pagdating ng ating Panginoon, baka yun yung maging mitsa na hindi ka umakyat at makasama ng ating Panginoon. Yes. 22. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Inalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Yan po ang kanilang sinasamba sa panahon po nila. Alam niyo po ba mga kapatid na may bagong idol ngayon? May bagong Diyos ngayon mga kapatid? Amen? Yung ating mga cellphone, yung social media.
Amen. Yan yung bagong mga Panginoon ngayon. Kasi wala pa, hindi yan mababanggit sa Bible kasi wala namang cellphone noon. Walang social media ngayon. Noon, walang messenger noon, walang Facebook noon, mga kapatid. Wala namang problema kung gamitin po natin ito. Hindi pa ito pinagbabawal sa Bible. Pero yung sobra, diyan po yan, mga kapatid. Nagiging idol na hindi natin alam. Nagiging Diyos na hindi po natin alam. Amen. Kaya tayo, mga kapatid, hallelujah, kasi tinitingnan natin, ay wala namang cellphone sa sa Bible. Hindi naman siguro masama. Hindi nga masama. Huwag lang susobra. Yes, amen. Come on. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Minsan may mga pagkakataon tayo, kasama ko dito sa pinapangaralan ko sa sarili ko. Minsan, mga kapatid, may mga pagkakataon doon sa may mga cellphone, sa mahilig, mga kapatid, minsan talaga itutulog na natin pero gumagano'n pa rin, no? Yes. Nahulog na sa mukha. Oh, nahulog na sa mukha. Buti na lang, hindi na 3210. Masakit din yung 3210 nun eh. Sakit din ha, ano rin, nabukol din. Minsan, di mo na alam, nakapikit ka na, gumagano'n pa rin yung iyong ano. Kamay yun, nag-scroll pa rin. Mahirap, mga kapatid, yung mga ganyang bagay. Nasa ating isipan, mga kapatid, ay hindi ko naman ito Diyos. Pero akala mo lang yun. Ganyan ang kaaway, mga kapatid. Magaling po siyang mag-manipulate ng isipan. Naakala mo sa sarili mo ay hindi mo ginagawang Diyos, pero ang katunayan, kung titingnan ka, ginagawa mong Diyos. Amen. Amen. May mga kinakaadikan kasi tayo eh. Lalo na sa cellphone, may mga kinakaadikan tayo. Amen. Ayan na, nag-imik na. Yung mga bagay na tayo ay, walang problema kung ano eh. Kung ang tinitingnan natin ay yung mga materials, wala namang problema. Halimbawa, may mga binabasa lang tayo. Yung magkakaroon ba tayo ng ano, knowledge? Nagkakaroon tayo ng gain. May mapapakinabangan tayo. Pero kung wala namang mapapakinabangan, ay bakit? Come on now. Come on, come on. Baka hindi na kayo mag-church bukas. Come on, Pastor. Come on, it's it. Alam, Pastor, hindi na ako magta-text. Bahala ka. Pero hindi, ito yung reality. Kailangan sabihin, mga kapatid, hindi lang kayo tinatamaan, ako rin. Sama-sama tayo, mga kapatid. Amen. At sa 24, ang sabi ko dito, kaya hinayaan na sila ng Diyos, wag naman sana sa ating mga kapatid, na hayaan tayo ng Diyos sa mga ganong mga sitwasyon. Sabi yan, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruing pagdanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. So reality po yan, mga kapatid. Amen. Sa Brazil, yung malaki nilang ang tawag doon, yung parade na ginagawa po nila, puro kahalayan po yung ginagawa doon. At ganun yung mga major events, mga major events ngayon na ginagawa sa Olympic, makita po natin yan, di ba? Kaya sabi ko, kakaiba daw yung Olympic ngayon. Talagang paglapastangan sa ating Panginoon. 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. 26, dapat dito dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae. Yung mga panahon natin ngayon. Babae sa lalaki, ayon sa likas na kapamaraanan. Sa halip ay kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. 27, ganun din ang mga lalaki. Ayaw nila makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. So, general knowledge na sa atin, mga kapatid, laganap na po yan ngayon. Hindi tinatago, ibinobroadcast pa. Mas lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na bukas ang internet, ang social media, mga kapatid, isang search mo lang, lalabas na yan.
Kahit nga hindi mo i-search, lalabas yan. Amen. Yung karumaldumal na ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Ano po, sabi pa nga nung, baka madaanan natin dito mga kapatid. Sa 28, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. At ito pa, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Yan mga kapatid, mahirap maging alipin. Kasi ang alipin ay sunod-sunuran. Buti kung ang ating Panginoon, doon tayo magpapaalipin katulad ni Pablo na sinabi niya na siya'y alipin ng ating Panginoon, ng Diyos, ni Jesucristo. Pero alam natin mga kapatid na kapag ang kaaway ang umalipin sa buhay ng isang tao, ang sabi ng Gis ng Juan mga kapatid, sisirain ang buhay po natin. Walang magandang plano ang kaaway sa buhay ng isang tao. Kaya sabi po dyan, yung alipi, ang mga taong ito ay naging alipi ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Oy, nasa Bible. Chismis pala sa Bible. Mahilig pala yan Buti. Ang chismis dyan, ang pinag-uusapan nila dyan ay buhay ng may buhay. Buti kung ang pinag-uusapan nila ay buhay ng ating Panginoon. Siguro okay pa yun, valid yun. Amen, walang problema dun mga kapatid. Pero kung buhay ng may buhay, amen, alam niyo mga kapatid sa chismis, ito yung mahirap sa chismis, kaya pinagbabawal yan ng Biblia. Kaya kinukondena po yan ng Biblia. Ang chismis po kasi, 20% truth, 80% lies. Gawa na yan mga kapatid. Amen. Nung usapan namin din, halimbawa kami dalawa ni Sarang nag-uusap, ang pinag-uusapan namin ay aso. Pagdating dun sa dulo mga kapatid, dilipante na. Ganon ang chismis, di ba? Kapatid, nag-iiba kasi nagsasalin-salin eh. Ay yung iba may mayayabang na nagdadagdag. Hanggang sa nagiging gano'n mga kapatid. Kaya sabi nga nila, yung history, isa yung malaking chismis. Yung history natin mga kapatid. Kasi mga pumapabor dyan sa mga taong nagkikwento, nag-uusap-usap. Kaya yung history, mas maganda, pinakamagandang history mga kapatid, yung Bible. Amen. Written history. Amen. 30. Mapanirang puri. Chismis, mapanirang puri. Yan, magkasama yan. Nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, pagmataas, nakailang ulit na ito mayayabang, ulit-ulit, pagkatha ng kasamaan at suwain sa magulang. Alam mga kapatid sa English, ito, inventor of evil. Sabi diyan mga kapatid, hindi po sila natutuwa sa nakikita nilang kasalanan. Ang ginagawa pa nila, nag-iimbento pa sila ng kasalanan. Hindi sila natuwa sa gumawa na lang sila ng kasalanan. Yung inimbento ng iba. Ang gusto nila, sila pa mismo yung gagawa ng kasalanan. Ganyan po mga kapatid yung isipan po nila, yung kabulag ang kanilang isipan, na wala po silang takot sa ating Panginoon. Sa 31, ang sabi po dito, sila'y naging mga hangal. Sigurado yan. Mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Alam nila, amen, may knowledge po sila sa ginagawa nilang kasalanan. Ang punta po nila ay sa kamatayan. Ang punta nila ay sa kapahamakan. Pero sabi po dito, gayon man, hindi lamang patuloy silang sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Alam nila na may kapahamakan yung ginagawa ng mga tao. Pero hindi po sila masaya doon. Kahit alam nila na merong darating na panahon na sila po ay mapapahamak, walang problema. Sige lang, join lang tayo hanggang sa kapahamakan. Wala na silang takot mga kapatid. Amen. Kaya tunay yung sinasabi ng Biblia, pagdating mga kapatid ng judgment, yung mga tao po doon, nag-ngit-ngit yung kanilang mga ngipin.
Nagngangalit ang kanilang mga ngipin kasi alam nilang katotohanan, ngunit wala po silang kapangyarihan para baguhin ang kanilang buhay. Sapagkat, ang sabi kanina, naging alipin po sila. Naging sunod-sunuran po sila. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Pinalaya po tayo sa ganyang isipan. Pinalaya po tayo sa mga kadenang yan, mga kapatid. Na tayo po ay nagkaroon, hallelujah, ng kalayaan, ng freedom. Kaya ang isang mananampalataya na babalik sa dati niyang buhay ay talagang kasuka-suka. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, para po siyang isang aso na sumuka at kinain ulit yung sukang yun. Para siyang isang baboy na pagkatapos niliguan ay pumunta ulit doon sa dumihan. Sa kanyang dumihan. Ganyan po ang paningin. Ganyan po makikita ang isang tao sa paningin ng ating Panginoon na siya po ay binago na ng Diyos, pero kung babalik po siya sa dati niyang buhay, mas worse pa yung kanyang kalalagyan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, magpasalamat po talaga tayo sa mga lagi ko na sinasabi ito, mga kapatid, magpasalamat tayo, mga kapatid. Ituring na natin na second life natin ito. Yung tayo yung mga nag-backslide at nakabalik pa. Amen. Sa pananampalataya. Ituring mo lang pangalawang buhay mo ito. Kasi kung habang ikaw ay backslider pa at dumating ang ating Panginoon, hallelujah, walang persento, mga kapatid, na ikaw ay makakasama. Amen. Amen. Kaya dito, mga kapatid, kung may mga backslider dito, nakikiusap ako sa inyo, bumalik na kayo sa ating Panginoon. Amen. Kung may mga backslider ang puso dito, bumalik na kayo sa ating Panginoon. Hindi natutuwa ang ating Panginoon sa ginagawa nyo. Hindi natutuwa ang ating Panginoon sa iyong kinabubuhay. Ang gusto ng ating Panginoon ay bumalik tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes. Jesus. Hallelujah, Lord God. Alam niyo ba, mga kapatid, na sa Bible timeline, every 2,000 year may nangyayari. Alam niyo po ba yan, mga kapatid? Every 2,000 years may nangyayari, may malaking pangyayari. Una, mga kapatid, dito, nauna yung dalawa, apat na agad Dito, creation to Abraham, 2,000 years. Yan po yung range. So, si Abraham, alam natin kung anong nangyari. At mula kay Abraham at hanggang sa ating Panginoon, another 2,000 years. May malaking pangyayari, dumating ang ating Panginoon. Amen. At mula sa ating Panginoon, kay Christ, mga kapatid, di ba, ginamit yung BC, AD. Ano po? Sinabi dyan, mga kapatid, inaano ng science iniiba ng science. Pero, tingnan nyo, ang science hindi naniniwala sa ating Panginoon, pero isinesentro nila yung panahon sa ating Panginoon pa rin. After death, before death, di ba yan? BC, AD, BC. Ginagamitan lang nila ng ibang para ilayo, mga kapatid, yung ating Panginoon. Tanggalin sa picture ang ating Panginoon, pero hindi pa rin Doon ka pa rin Doon pa rin ibinilang, doon pa rin isinunod. Ano po, kaya 30 AD, 60 AD, after death yan ang ating Panginoon, doon pa rin binibilang. Ngayon, mga kapatid, pagkamatay ng ating Panginoon ay hanggang sa ngayon ay 2,000 years. Pero tayo ay nasa anong taon na? 2024. Nagtitintay tayo ng kaya yung mga Bible scholars, mga kapatid, amen, yung mga Christian, nagbabantay sila ngayon. Kasi baka mayroong mangyayari. At marami nga pong nangyayari. Amen. Mas lalong sumasama ang mga tao. Amen. Mas namamayagpag, mga kapatid, ang kasalanan, ang kaaway. Kaya masasabi natin na malapit na po dumating ang ating Panginoon at malapit na po ang wakas ng panahon. Amen. Hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid. Amen. Ang natatakot lang sa wakas ng panahon ay yung mga makasalanan. Amen.
Pero dun sa mga ayos ang kanilang relasyon sa ating Panginoon, hindi po yan nakakatakot. Masaya pa nga yan kasi malapit na tayong bumalik sa langit. Amen. Malapit na tayong kunin ng ating Panginoon. Ang mga natatakot sa pagbabalik ng ating Panginoon ay yung gumagawa ng kasalanan. Amen. Pero sa ating mga mananampalataya, ba't ka naman matatakot? Kung wala ka namang ginagawang kasalanan, kung tapat ka naman sa ating Panginoon, ba't ka matatakot? Amen. Minsan nga nagpe-pray ka, Lord, kailan ka mababalik? Amen. Nagpe-pray pa tayo ng ganyan, Lord, kailan ka babalik? Hirap na ako dito. Ang dami ng mga pagsubok, ang dami ng mga temptation. Lord, baka ako'y bumigay na, bumalik ka na. Diba? Lord, baka mabackslide na ako. Baka mabackslide na ako, Lord. Bilis. Thank you, Lord. Pero yung iba, bagaman sila'y ayos mga kapatid ang kanilang pananampalataya, nagpe-pray pa rin. Amen. Lord, wag muna ikaw babalik, hindi paligtas yung pamilya ko. Amen. 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 Lord, wag ka munang babalik, hindi pa nagbabalik loob yung ano ko eh. Mahal ko sa buhay, yung mga kaibigan ko. Ano? Lord, wag ka munang babalik, hindi pa nagbabayad ng utang yung kapatid. Kung sa atin, naniniwala po tayo, merong mga tao sa labas, mga kapatid, hindi dito sa labas sa labas ng kaharian ng ating Panginoon na hindi naniniwala. Naisulat nga po yan ni Pedro eh. Sabi niyan, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Notice mga kapatid, kapag pinagtatawanan po yung ating pananampalataya, tama yung pananampalataya natin. Amen. Indikasyon po yan mga kapatid na tayo po ay nasa tunay na pananampalataya. Kasi kung hindi pinagtatawanan ng mundo yung pananampalataya na meron tayo, may mali sa atin. Amen. Isang ka-align tayo. Ibig sabihin, sang-ayon ang kaaway. Sang-ayon ang sanlibutan sa pamumuhay na pinapamuhay po natin. Ang isang makikitang indikasyon mga kapatid na tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, na nasa tama po tayong pananampalataya, ay kapag tayo po ay pinagtatawanan. Kapag maraming against po sa atin. Kapag maraming uusig po sa atin. Kung tayo mga kapatid ay talagang dinidikdik yung ating pananampalataya, sabihin ko sa inyo, magsaya ka dahil nasa tamang pananampalataya ikaw. Itong sakit na maraming mga churches ngayon, itong sakit na maraming mga dominasyon o maraming denomination mga kapatid o mga grupo ng tinatawag na Kristiyano na wala po silang kaibahan sa mundo. Alam niyo po ba mga kapatid na yun yung trending ngayon eh. Kung gusto mong makakuha ng maraming miyembro, maging kagaya ka ng mundo. Kaya dito, pansin nyo, ang konti natin, kasi ayaw natin ng ganun. Amen. Kasi walang problema na. Uusap kami mga kapatid. Yung iba, may mga kausap ko dito. Walang problema kung gusto nating dumami. Dali lang yan. Amen. Magpantalo ng babae. Magpagupit ang babae. Amen. Mag-lipstick. Mag-lipstick ang lalaki. Ay, hindi na pwede. Wow. Parang go na go si Brother Jimmy ah. Mag-iiba yung tsura. Hindi bagay. Hindi ba? Ngayon, Matuluyan ka dyan. hindi, walang problema. Marami pong activities na pwedeng gawin tayo na magpaparami sa atin. Amen. Pero hindi natin yung ginagawa. Kasi iniiba nga natin yung sarili natin sa mundo eh. Ang sabi ng 1 Peter, we are peculiar people. People, mga kapatid. Kakaiba po tayong mga nilalang. Iba po tayong mga tao, mga kapatid. Hindi tayo sa mundo. Hallelujah. Kaya yung mundo, tinukuha po natin sila para maging katulad sila ng sa langit. Sa ating Panginoon. Kaya isang indikasyon po yan mga kapatid, huwag kang magmukmok sa tabi, huwag kang mga kapatid kapag ikaw ay pinagtatawanan dahil sa iyong pananampalataya, matuwa ka dahil nakikita ang kaibahan sa iyo. Amen. Thank you, Lord. Kapag hindi nakikita ang kaibahan, doon ka malungkot.
Sabi nga, doon ako nalungkot. Walang choice. Nawala pala tayong pagkakaiba sa mundo. Ibig sabihin, walang pagbabago. No change. Sabi dyan mga kapatid, sa huling araw, pagtatawanan ng mga tao na namumuhay ayon sa sarili nila, pag nanasa, yung pananampalataya na meron tayo. At sasabihin, pag nagsasabi tayo, malapit na bumalik ang ating Panginoon. Isa po yan sa ano natin eh. Isa yan sa mga ipinapahayag natin. Kailangan mo ng maging mananampalataya, kailangan mo maglingkod sa ating Panginoon. Kasi malapit na dumating si Lord. Baka maabutan kang hindi ayos ang iyong pananampalataya. Sayang. Pero sabi po dito nila, may dahilan po sila. May rason. May rason po sila. Sabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Sabi ng mga pilosopo, nasa na? Yung sinasabi niyong Diyos na babalik. Sabi nito, namatay na yung mga ninuno natin. Pero bakit wala pa rin babalik na Diyos? Kasi hindi ka pa. Nasa na yung sinasabi niyong Diyos? Yun yung mga linyahan mga kapatid. Amen, linyahan ng mga hindi mananampalataya. Pero sa ating mga mananampalataya, ito talaga yung katotohanan na masakit na katotohanan na malapit na po talaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tunay po yan na malapit nang bumalik ang ating Panginoon at tayo ay mas malapit na kaysa sa mga naunang mananampalataya. Yes. Praise God. Kaya sabi nung kanta, ano yun sabi nung kanta? Ay, ito, nawala yung kanta. Yan, no? Sabi nung kanta mga kapatid, yung sinusunglit natin, ito ang panahong di na uso ang mag-backslide. Amen. Amen? Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Kanino? Sa kanya. Ayan. Kasunod, sama-sama na, mag-apoy sa ngalan niya, gawa ng dyablo ay Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ito yung panahon, kaibigan, kapatid, na hindi na uso yung mag-backslide. Huwag na pakiuso. Yes. Dati na yung trending, tapos na yun. Amen. Ito na yung panahon. Sa huling panahon, mga kapatid, sa wakas na panahon, ito na yung panahon para tayo ay bumalik sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Napalakasin natin, pag-apuyin natin yung ating pananampalataya at yung mga gawa, yung mga devices, yung mga pamamaraan ng kaaway ay tanggalin natin. Sabi ng kanta, tupukin. Praise God. Kasi minsan, yung mga kasalanan na itinatabi, ibinabalik ulit. Binabalikan ulit. Kaya ang sabi ng kanta, tupukin para abo na agad. Amen, hindi na mabalikan. Alam nyo mga kapatid, di ba yun yung isa sa ginamit kong preaching noon mga kapatid, kung paano i-conquer ni Alexander the Great yung isang bayan. Kapag sila ay para mag-expand mga kapatid yung kanilang territory, kapag sila ay nakakonquer ng isang bayan, ang ginagawa nila dun, sinusulod nila yung mga bridges, yung mga tulay, para hindi na sila bumalik. Para ang gagawin po nila, punta ng punta, diretso ng diretso, forward ng forward po sila, hanggang sa lumawak po ang kanilang teritoryo. Ganon din po, mga kapatid, sa pananampalataya, yung mga bagay, mga kapatid, na nagpapabalik sa atin. Amen. Yung mga bagay na nagpapabackslide sa atin, sunugin na po natin yan. Hallelujah. Sunugin na po natin yan. Isuko na natin yan sa ating Panginoon. At wag na po natin yan babalikan. Kasi baka mayari tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi dyan ng Roma, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Sino yung mga nakatulog dito? Wala naman. Kaunti na lang natin, tutulugan nyo pa ako. Amen. Gawin ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Amen. Diretso, ang bilis naman ito. Parang pinapatapos na agad ako na bili tayo ng bago. Ayaw na pati. Sa 12, ang sabi ng 12, namamaalam na ang gabi.
at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Amen. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. Magulo pero masaya. Paglalasing, kahalayan, kalaswaan, sa alitan at kainggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag niyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Amen. Amen. Winawarningan tayo. Pinapayuhan po tayo ni Pablo na ang bawat isa sa atin, gamitin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon upang hindi manaig ang kaaway sa buhay po natin. Once ang ating Panginoon ang magiging kalasag po natin, walang magagawa ang mga gawa ng kaaway po sa atin. Amen. Hallelujah. Sabi ng Roma, kapag panig tayo sa ating Panginoon, sino ang laban sa atin? Yan po yung kasiguraduhan na kung lagi po tayong nasa ating Panginoon, amen, lagi tayong magwawagi. Amen. Hallelujah. Kaya, ang sabi po dito, samantalahin natin yung panahon hanggat hindi pa dumarating ang araw, hanggat hindi pa dumarating ang pagbabalik ng ating Panginoon. Samantalahin po natin yung biyaya ng ating Panginoon sa atin. Samantalahin po natin na may kaya pa tayong gawin sa ating Panginoon. Hindi lang para sa ating kapatid. Hallelujah. Nabanggit kanina ni Sister Annie, hindi lang para sa atin, kundi para sa iba pa na nasa paligid po natin, mga kapatid. Yun yung samantalahin po nating pagkakataon, hallelujah, na habang na hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. Hallelujah. Redeeming the time. Samantalahin natin yung pagkakataon na tayo po, mga kapatid, ay malaya pang nakaka-receive ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, na nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Kasi darating ang panahon at hindi po natin alam kung kailan pagdarating ng ating Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, darating ang panahon na hahanapin nila ang salita ng Diyos, ngunit hindi nila ito matatagpuan. Hallelujah, Lord. Hindi natin alam kung ilang taon pa. Amen. Hindi natin alam kung aabot pa tayo ng 3,000. Hindi natin alam kung hanggang 2,100 na lang. Hindi natin alam kung kailan ang mundo, mga kapatid. Pero base sa mga nakikita natin ngayon, pasama na ng pasama. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, noon, ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero darating ang panahon, sa kasunod, mga kapatid, pamamagitan na ng apoy. Wala nang kaligtas dyan. Ngayon, may mga submarine na eh. Pwedeng maligtas pag ginamit pa ulit ni Lord yung tubig. Sunog na. Pero ultimatum na to, apoy na. Yes. Kaya sabi ng Lucas, sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Alam mga kapatid, ang pinag-uusapan po dito, mga kapatid, kung alam lang natin kung kailan babalik ang ating Panginoon, maghahanda tayo. Amen. Pero ano yun eh, unfair. Kasi kung alam natin na 2030 ang pagbalik ng ating Panginoon, ngayon magkakasala lahat tayo. Gagawin natin lahat ng hilig ng ating nasa. Gagawin natin lahat ng kalayawan ng laman. Kasi alam natin na, 2030 pa naman dadating si Lord. 2029 na lang ako maglilingkod. Doon ko na lang ibubuhos ang lahat. Doon na lang ako magpapakapoy sa pananampalataya. Kasi sa susunod na taon, babalik na si Lord eh. Kaya sabi po dito, kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Amen. Praise God. Paano kapag dumating ng linggo si Lord? Wala ka dito.
absent muna ako, masama pakiramdam ko. Tapos dating ni Lord, patay. May isa pang sinabi yung preacher, mga kapatid, yung isang mga ngaral, hindi darating si Lord ng linggo. Kasi pag linggo, inaayos ng mga tao ang kanilang sarili. Inihahanda nila, darating si Lord ng araw ng hindi linggo. Yung mga taong ano lang, Monday, Sunday Christian, mga ganyang tao eh. Pag linggo lang Kristiyano. Pagdating ng ibang araw, wala na. Makamundo na ulit, worldly. Kaya sabi po dito, mga kapatid, maging handa po tayo. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Amen. Ang magnanakaw hindi yan nagpapaalam. Amen. Kung anong oras yan na, ano boss, hindi magsasabi kung anong oras ka kukunan ng cellphone. Hindi anong oras, mga kapatid, papasok sa bahay. Hindi yan, wala. Oras niya yun, mga kapatid, sarili po niya yan. May sariling schedule din yung magnanakaw na yan. At kalimitan sa pagdali ng magnanakaw, yung oras na hindi na tayo handa. Kalimitan alas 2, alas 3, kahimbingan ng tulog. Minsan alas 4 kasi natutulog alas 2. Kahimbingan na lalo yung alas 4. Doon sila dadali, mga kapatid. Ang pagdating ng ating Panginoon, maging ang mga anghel ay hindi po nila alam. Ang sabi ng Biblia, tanging ang ating Panginoon lang ang siyang nakakaalam kung kailan siya babalik, darating. Kaya tayo, mga kapatid, araw-araw ihanda natin ang ating sarili dahil baka madatnan po tayo na wala sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sayang yung mga paglilingkod na ginawa natin. Sayang yung mga panahon na iginugol natin sa pananampalataya. Sayang yung mga pagkakataon, hallelujah, na nagagalak tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Sayang yung mga panahon na ginagawa natin para sa ating Panginoon. Pero kung darating naman sa panahon na hindi tayo karapat-dapat pala, na wala tayo sa kalooban ng ating Panginoon, yan talaga ang nakakatakot, mga kapatid. Yan talaga yung pagsisisihan natin ang sa kabilang buhay pa man din. Forever. Magpakailanman. Daladala mo yan sa isipan mo, mga kapatid. Halimbawa, hindi ka naging ayos sa pananampalataya. Naglaylo ka bigla. At biglang dumating ang ating Panginoon. Alam mo, habang nasa impyerno ka, ang sabi dyan, hindi tayo, hindi tinutupok tayo pero hindi tayo masusunog. At isa pa, mga kapatid, na magpapahirap sa atin, na alam kasi natin, buhay yung isipan natin kung ako pala'y naglingkod lang ng tama sa ating Panginoon. Kung ako pala'y hindi nagpa-laylo-laylo sa pananampalataya. Kung ginawa ko lang pala talaga ng ang kalooban ng ating Panginoon. Nagpakatapat lang daan ako sa ating Panginoon. Hindi ako hahantong sa ganitong paghihirap. Yes. Ayaw natin yun, na tayo'y dumating, mga kapatid, sa tayo'y naghihirap na yung ating damdamin, naghihirap pa yung ating isipan dahil hindi natin ginawa yung mga bagay na dapat nagawa na natin noon. Kaya, mga kapatid, ito mensahe ng ating Diyos, hallelujah, na habang nandito pa ang biyaya ng ating Panginoon, nakakagawa pa tayo ng kalooban ng ating Panginoon, sulitin na natin yung oras, yung panahon na gawin natin ang nararapat sa ating Panginoon at gumawa tayo sa kalooban ng ating Diyos. Ayaw natin, mga kapatid, na yung sinasabi dito sa Galatia. Dito sa Galatia, mga kapatid, sabi sa Thessalonica, manatili tayong gising, laging handa at malinaw ang isipan na di tulad ng iba. Kasi ang ating isipan, mga kapatid, hallelujah, may kamalayan tayo patungkol sa spiritual na mga bagay at alam natin yung mga yayari. Pero kung hindi natin at babalawalain natin yung mga ganyang bagay, huwag sana tayo humantong dito, mga kapatid, na nagsimula tayo sa espiritu, magtatapos tayo sa laman. Amen. At ang laman ito, mga kapatid, ay maiiwan sa lupa. Yes. Amen. Kaya kung nagsimula tayo sa espiritu, magtapos tayo sa espiritu.
Kung nagsimula tayo mga kapatid, hallelujah, na tayo ay lumalakad sa pananampalataya, kahit sana mga kapatid, gumagapang tayong patapos sa pananampalataya, walang problema. Hanggat tayo ay nasa loob, hallelujah, kalooban ng ating Panginoon, kumilos tayo, gumawa po tayo mga kapatid. Walang sinasabi sa Biblia na kailangan magpaunahan po dito. Ang sabi ng Biblia, yung manatiling tapat hanggang wakas, siya po yung maliligtas. Siya po yung kakatagpuin ng ating Panginoon. Siya po yung isasama ng ating Diyos. Yung mga nananatiling tapat at mananatili kahit sa anumang pagsubok na dumating sa Kanya, yan po yung kakatagpuin ng ating Panginoon. Yan yung isasama ng ating Diyos. Kaya anumang dumaring sa atin na mga kapagsubukan, na mga challenges, kapatid, kaibigan, manatili po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Dahil darating din ang panahon, mapapawi ang hirap na yan. Darating ang Panginoon mga kapatid, ang sabi ng Biblia, napapahiran ang ating mga luha. Hallelujah! Sapagkat alam natin na yung kagalakan, hallelujah, ng pagtitiis, kagalakan, hallelujah, ng kagalakan mga kapatid ng ating pagpupursigi, yan ay may resultang kagalakan. Amen. Praise God. Amen. Talagang mapapaiyak ka habang nakikita mo mga kapatid ang ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, siya po ay nasa alapap. Hallelujah. Doon yung meeting place natin. Hallelujah. Ang mga tinirang ng ating Panginoon ay lalapit sa ating Diyos mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng Bible mga kapatid, sabihin sa atin, well done, thou good and faithful servant. Hallelujah. Nanatili kang tapat hanggang sa wakas. Hallelujah. Sumama ka sa akin sa pagkapahingaan. Hallelujah. Kaya sulitin natin ang pagkakataon hanggat tayo ay buhay, hanggat tayo binibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Sulitin na natin, maglingkod na tayo. Huwag na nating pabayaan ang ating pananampalataya. Huwag na nating isantabi ang ating paglilingkod. Bumalik na tayo sa ating Panginoon. Nananawagan ang ating Diyos sa mga backsliders ang puso, sa mga backslider, hallelujah, bumalik na kayo sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay bukas ang kanyang mga kamay, hallelujah, para kayo ay, hallelujah, i-welcome ulit sa presensya ng ating Panginoon. Hindi siya nagtatangi ng tao. Once, mga kapatid, ng isang puso, hallelujah, na bagbag, na lalapit sa ating Panginoon, tatanggapin niya ng ating Diyos. Ano man ang ginawa mo mga kapatid, hindi na yan titingnan ng ating Panginoon. Ang gusto lang ng ating Panginoon ay bumalik tayo sa kanyang presensya at bumalik po tayo sa paglilingkod. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Yan ang pinapahiwatig at mensahe ng ating Panginoon sa atin. Bumalik po tayo sa paglilingkod, kapatid. Ayaw ng ating Panginoon, ang sabi ng Biblia mga kapatid, ayaw ng ating Panginoon na merong mapapahamak. Tapat ang ating Diyos sa kanyang pangako. Hallelujah. Kaya kung nakakaisip tayo o meron na tayong ganitong puso na tayo'y malayo na sa ating Panginoon, nananawagan ng ating Diyos na bumalik na tayo. Amen. Meron pang ilang panahong nalalabi bago bumalik ang ating Panginoon. Nawa sa mga nalalabing oras na panahon, taon na yun, makabalik tayo sa presensya ng ating Panginoon. Makabalik tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayaw ng ating Diyos, kapatid, hallelujah, kaibigan, na ikaw ay mapahamak. Ayaw ng ating Panginoon na mawala ng saysay ang iyong mga pinagpaguran. Hallelujah, lahat ng oras na ginugol mo para sa ating Panginoon. Ayaw niyang masayang ang mga bagay na yan dahil alam ng ating Panginoon lahat ng mga ginawa natin sa ating Diyos, hallelujah, ay hindi yan mawala ng saysay. Ayaw niyang mawalang ng saysay ang lahat ng bagay na yan. Kaya, ito yung mensahe ng ating Panginoon. Bumalik tayo. Sulitin na natin yung oras natin. Kung matagal na tayong hindi nakakaranas ng banal na Espiritu, kung matagal na tayong hindi napupuspos ng banal na Espiritu,
Kung matagal na tayo mga kapatid, walang komunikasyon sa ating Panginoon. Kung tayo ay dry na sa pananampalataya, nananawagan ng ating Panginoon na bumalik po tayo mga kapatid. Hallelujah, malapit na ang wakas, malapit na ang pagdarating ng ating Panginoon. Gusto ng ating Diyos, hallelujah, na makasama kang naghahari sa langit. Ang gusto ng ating Panginoon, hallelujah, ay masaya ang ating Panginoon na siya'y kapiling mo habang tayo mga kapatid, hallelujah, ay nag-i-enjoy sa langit. Amen, amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Kita ng ating Panginoon ang sitwasyon natin. Yes. Kita ka ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, wala tayong maitatago. Amen. Glory Jesus. Kita ka ng ating Panginoon. Kita ng Diyos ang status ng puso mo. Kita ng ating Panginoon ang status ng paglilingkod mo. Kita ng ating Panginoon kung anong klaseng pananampalataya meron ka ngayon. Hallelujah, hindi mo yan pwedeng itago sa ating Panginoon. At ngayon, nananawagan ng ating Diyos. Hallelujah, bumalik ka na. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Ang mensahe ng ating Panginoon, bumalik ka na. Matagal kinang gusto ng makasama. Lord God. Hallelujah, God. Hallelujah. Namimiss na ng ating Panginoon yung pakikipag-usap mo sa Kanya. Namimiss na ng ating Panginoon yung quality time mo sa ating Panginoon. Namimiss na ng ating Panginoon yung kainitan mo sa pananampalataya. Hallelujah. Bumalik ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoong Isus, hallelujah. Salamat Lord sa inyong mensahe. Hallelujah. Salamat Lord, hallelujah, na patuloy niyong iniimbitahan ang bawat isa sa amin. Bagkus kami nagkakaroon ng pagkakamali at pagkakasala. Salamat Panginoong Isus dahil hindi mo tinitingnan ang mga ganyang bagay. Bagkus Lord, patuloy kang nananawagan God, hallelujah, na bumalik ang bawat isa sa iyong presensya, Panginoong Isus. Na bumalik, hallelujah, ang pananampalataya ng bawat isa. Lord, hallelujah, kung meron mang tanikala, hallelujah, ang bawat isa sa amin na nahihirapan kami, Panginoong Isus, na makabalik, hallelujah, sa iyong presensya. Ngayon pa lang, Lord, hallelujah, tanggalin mo na ang mga tanikala ito, Panginoong Isus. Lord, tanggalin mo na kung anong pahirap sa amin, kung bakit hindi kami makabalik sa iyong presensya. Lord, tanggalin mo na ang anumang bagay na umahat lang para hindi kami makabalik sa paglilingkod, Panginoon. Ngayon pa lang, ipinapanalangin namin sa iyong pangalan, Panginoong Isus. Hallelujah. Natanggalin mo na ang lahat at hayaan na malaya kami, Panginoong Isus, na makabalik sa iyong presensya. Yakapin mo kami ng iyong biyaya. Yakapin mo kami ng banal na Espiritu, Panginoong Isus. Hallelujah. Tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tulungan mo kami sa aming, hallelujah, pagkukulang, Panginoong Isus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoong Isus. Hallelujah, sa mga mensaheng ito na laging pumupukaw, hallelujah, sa aming pananampalataya, na laging gumigising sa mga tulog naming pananampalataya. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoong Isus, hallelujah. Hiling namin, God, hallelujah, panalangin namin na kumilos ka po ngayong oras. Sa iyong pangalan lamang, Panginoong Isus. Amen, hallelujah. Yes, Lord God, hallelujah, Patuloy na lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid.